Mga Airsoft, good day po sa inyo lahat mga kabigman. Hello mga Airsoft, good afternoon po. Ngayon, napakasaya dahil nandito na naman tayo. Review and unbox tayo mga Airsoft. Review and unbox ng mga unit ng mga ating ka-Airsoft. Siyempre from different province. Okay mga Airsoft, tulad ng lagi natin ginagawa, dinadaos natin to para sa ating mga ka-Airsoft. Lucas, paabot yung mga unit natin for shipping. Humihingi po ako ng pasensya sa ating mga ka-Airsoft, no? From different province, kung magkakaroon lang po ng kaunti lang naman na delay, no? Yung mga unit natin for shipping because hindi naman lingid sa kaalaman ninyo, no? Meron po tayong bagyong kinakaharap, okay? Yung unit going Tarlac, okay? Yung shipping going Karanglan, Nueva Ecija. Okay, Karanglan, Nueva Ecija, yung shipping going Ramon, Isabela, at saka yung shipping going East Fairview Subdivision, Quezon City. Okay, no? Pagpasensyahan nyo na po. Gustuhin ko man maparating sa inyo ng mabilis yung mga item natin for shipping. Tapos ito pa, no? Dahil sa bagyo, ito yung mga bagay na hindi natin kontrolado Yung mga bagay na hindi sakop ng ating kapangyarihan, ng ating kakayahan, no? Kaya humihingi po ako ng pasensya kung magkakaroon lang po ng kaunting delay. Wag po kayong mag-alala dahil makakapaglaro at makakapaglaro rin po kayo. Ginagawa po namin ang paraan para po mas mapabilis. Kaya lang, hindi natin kaya talagang pigilan itong bagyo. Pagpasensyahan nyo na po kami. Ako po mismo, Big Man, humihingi po ng pasensya sa inyo mga bossing, mga ka-Airsoft, no? Ngayon, meron na naman tayo, successful journey tayo na nakaraan sa North. Successful journey rin tayo o nakaraan dun sa South, okay? Ngayon, hindi pa na, Monday pa lang ngayon, meron na naman tayong nakapilang journey. Meron tayong journey San Miguel, Bulacan, and Balanga, Bataan. Okay, no? Meron na tayong journey dyan. Kung ikaw taga-norte ka, ano bang gagawin mo taga-norte ka? Gusto mo magka-airsoft? Ang gagawin mo lang, tumawag sa Big Man, pupuntahan kita dyan, no? Nasasakop ng norte natin, Bulacan, anywhere in Bulacan, anywhere in Pampanga, anywhere in Tarlac, anywhere in Pangasinan. Ngayon, pati Pangasinan, pinapasok na natin. Anywhere in Nueva Ecija, anywhere in Bataan. Okay? Lahat ng lugar dyan, papasukin namin. Lahat ng lugar dyan, pupuntahan namin, mapagsilbihan lang po kayo. Ngayon, ano naman po ba kung ikaw yung taga-South? Ano ba yung South? Laguna, Batangas, Cavite, and Rizal. Anywhere dyan sa mga area na yan, kaya ka namin puntahan. Nasa Lipa ka, nasa Taal ka, nasa Tanay ka, nasa Santa Cruz, Laguna ka, nasa Pililla, Rizal ka, kaya po namin puntahan lahat yung lugar na yan. Okay? Tapos, nasan ka na? Taga Maynila ka, ayaw mong bumiyahe kasi mahal ang traffic, mahal ang toll fee, mahal ang fuel, mahal ang kumbaga yung oras mo, napaka-importante. Ayaw mong bumiyahe, kami ang pupunta sa'yo, okay? Pag pumupunta ako sa aking mga client, ang mga ka-Airsoft, ang dala ko unit, 50 units, no? May dala akong 50 units, ngayon, yung 50 units na yun, ide-demo and ite-test fire natin right on the spot, okay? Yung 50 units, ilalatag ko sa'yo. Ilalatag ko lahat yan. Ngayon, ikaw ang bahala, ikaw ang mamimili kung ano yung magugustuhan mo lahat dun sa nilatag ko. Okay? Ganyan ang ginagawa natin para masigurado natin na yung ka-airsoft is magkakaroon ng mabuti at tamang airsoft. Okay? May question dito pero hindi ko muna sasagutin, mamaya na lang, no? Shoutout po, Lester Samson of Lingayen, Pangasinan. Hello po sa iyo, Sir Lester Samson of Lingayen, Pangasinan. Unit niya, walang kamatayan, kapita-pitagan, talagang hinahanap ng bawat isa, talagang ginugusto ng bawat isa. The Lonex. Lonex. Alam nyo naman kung anong special, ano ang matikas, ano ang matindi dito sa Lonex. Matindi ang gearbox ng Lonex. Okay? Matindi ang motor ng Lonex, matindi ang gear ng Lonex. 3 beses nang masisira yung ibang rifle, siya hindi pa rin masisira. Siya hindi pa rin bibigay. No? 5 beses nang masisira yung China mo na rifle, si Lonex hindi pa rin bibigay. Okay? Ganyan yan. Ganyang katibay, ganyang katindi ang Lonex. Kaya naman, hinahanap siya ng mga
elite player. Itong Lonex na to, ito yung Lonex na DSG kung tawagin. Maliit lang siya, compact lang siya, hindi siya yung mga actually masasabi nga natin sa totoo lang mas maliit pa to sa CQB. Sa ano, mas maliit pa to sa conventional na CQB. Micro CQB to kung tawagin Kasi tignan mo yung itsura niya. Napakaliit lang niya, di ba? Ngayon, what is good and special about this? Makikita nyo, bihis na siya. Naka-inner barrel na siya at naka-suppressor na siya. Wala ka nang gagalawin pa. Ang gagalawin mo na lang, maglalagay ka na lang ng scope, magdadagdag ka na lang ng flashlight, ng laser, kung type mo, di ba? Pero other than that, talagang ready na siya. Ready to fight, sabi nga, no? Ito yung unit natin kay Airsoft Lester Samson of Lingayen, Pangasinan, okay? Then, another Taiwan rifle. Akin yung HFC natin. Unit natin kay Airsoft, Martin Cayabyab of Claveria, Cagayan Valley. Itong Claveria, Cagayan Valley HFC, yung itong itim, yung itim, itong Claveria, Cagayan Valley is ano to, kasalukuyan, alam ko, kung di ako nagkakamali, binabayo to ng bagyo ngayon, no? Kaya, sa mga kababayan natin, Hindi. Yung isa. Sa mga kababayan natin dyan sa lugar na yan, ingat lang po kayo, Na-share na to? Ingat lang po kayo, wag kung wala namang gagawing, kung wala namang gagawin sa labas, wag na lang tayo lalabas ng bahay, no? Tapos, akin na yung info nito. Itong info nito is, na actually nakausap ko pa to no? Subukan mo yung, nakita mo na? Subukan mong yung GCash na kinuha mo yung name niya, no? Okay, the 2011 from our ka-airsoft na biktima ng ibang airsoft, no? Nagkaroon siya ng airsoft, ngayon hindi yung inaasahan niya ang dumating sa kanya, okay? Ibang-iba yung dumating sa kanya. So, ang tendency yung unit niya hindi siya nag-enjoy. Okay? Ito, the 2011 Hi-Kappa 5.1 T-Rex Silver Edition. Two colors available for this unit. Merong black nito, but this one is the color silver. Kulay silver tuloy, no? Ito yung unit ng ating ka-airsoft, Anonymous. Okay? For our Anonymous ka-airsoft for now, kasi hinahanap pa nila yung info, ito po yung unit mo. Then, last but not the least, unit ng ating ka-airsoft, okay, Martin Cayabyab of Claveria, Cagayan Valley. Unit niya is the M4 A1 by the HFC. Ang HFC is Taiwan brand. Napakataas na FPS, napakaganda, napakalakas nitong unit na to, no? Itong unit na to is tumutungtong siya ng in-upgrade na kasi namin. Tumutungtong siya ng 500 FPS. Grabe to. Kahit ako, gulat ako sa mga ganitong unit kasi meron silang something na wala yung iba. Okay? Meron silang something na wala yung iba. Kung mapapansin nyo, medyo mahaba yung datingan niya. Maganda siya, kung sa maganda, yun nga lang, may kabigatan. Okay? May kabigatan. Masasabi natin na, ano ba sabihin to, na medyo, tingin ko mahihirapan dito kung ang gagamit mga seniors, no? Pero kung bata-bata naman, wala magiging problema. Saktong-sakto, kayang-kaya to. Okay? Shout out, good day, Sir Bigman. Sabi ni Alan Villaris, hello po, magandang hapon, Bigman. Sabi ni Aldrin Mabolo. Okay, magandang hapon, Bigman. Okay, no? So, napakaganda ng hapon natin ngayon. Although may bagyo tayong kinakaharap, may bagyo tayong inaantay, mag-ingat lang po tayo mga kababayan ko. Okay? So, let's begin. Dito muna tayo sa pistol. Bigman, what is the difference of pistol and a rifle? Difference in terms of looks, syempre mas mahaba ang rifle, mas maiksi ang pistol. Bigman, ano yung mas matipid sa kanila? Eventually, mas mahal talaga ang rifle than the pistol. Pero eventually, mas makakatipid ka sa rifle because wala kang gas na kailangang laging i-maintain sa kanya. Ang mga rifle, mostly of the rifle are AEG. Yun yung mga pinaka-effective na rifle sa mundo natin ngayon, sa ating henerasyon ngayon. Why?
Kasi yung mga AEG na rifle, compare into gas type, yung gas type kailangan lagi kang may extra gas, nakatabing gas. Pag naubusan ka ng gas, hindi mo na siya magagamit. Kailangan bumili ka na naman. Okay? Pag mga ang gamit mo AEG is i-charge mo lang siya using plug it in to any 220 volts. Kung meron kang power bank, kung meron kang solar, i-charge mo lang yung battery. Okay? Pagka-charge mo, good to go na naman. One battery is equivalent, one full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Grabe, napakatagal nun, napakadami nun, di ba? Kaya, kung tatanungin nyo ako kung ano yung mas matipid, mas low maintenance, hindi ako magsisinungaling sa inyo. Sasabihin ko sa inyo yung totoo. Go for the AEG. Pero if you are looking for something more realistic, something na talagang mabigat, talagang mangangalay ka sa pagkarga, go for the GBBR, no? Yun nga lang, ang GBBR, ang downside niya is very limited lang yung balang malalagay ng magazine. Maximum of the BBs na pwede mo ilagay sa isang GBBR is 30 BBs only. Pagkatapos ng 30 BBs, reload ka na naman. Hindi katulad ng AEG, talaga naman, sobra-sobra yung pwede mong ilagay, which is 300 rounds. Okay? So, I just hope na medyo nalinawan, no, yung kaisipan ng ating mga ka-airsoft. Available ba SRC, Big Man? Yes, available po ang mga MK3, ang mga Elite series natin, no, ng SRC. Ang SRC, hindi lahat ng SRC pero yung mga unit na kine-cater natin, pwede siya sa 12 kg, pwede siya sa 14 kg at pwede siya sa CO2. It means lahat ng klase ng gas pwede. Hindi lahat ng klase ng gas pwede doon, okay? Tulad nitong ide-demo ko ngayon, pang 12 kg lang siya. Although Taiwan siya, pero hindi siya tulad ng ibang unit na high-end na full steel, CNC steel, no, yung internals. Ito, oo, Taiwan siya, pero full alloy yung laman loob niya. Yun lang, doon lang naman nagkakatalo eh. Pero tatanungin niyo ako, okay ba siya? Yes, okay naman na siya, no? Kaya lang, hindi lang nga siya kasing tibay at kasing tigas ng mga ibang mga unit. Okay? So, unit natin ka Airsoft, Anonymous ka Airsoft pala to. Unahin natin to. Unit of our Anonymous ka Airsoft, the 2011 T-Rex 5.1 high kappa. Anong nakalagay dito? Anong meron to? Okay? Number 1, naka-fixed outer barrel. Number 2, i-upgrade natin right on the spot. Lalagyan natin siya ng hammer protection pad. Okay? Para makikita nyo na we are sincere doon sa pangako namin na ang unit is talagang upgraded, no? Ngayon, i-upgrade ko, aalisin ko yung dummy firing pin kasi hindi pa siya upgraded. Dali, Yan. Aalisin natin mga airsoft na yung dummy firing pin niya at lalagyan natin siya ng upgraded na what? Hammer protection pad. Okay? Yun. Okay, tak-tak natin. Ayan ha. Inalis ko yung dummy firing pin niya. Lalagyan natin ngayon ng upgraded version, hammer protection pad. Alam niyo bang ang dami kong hammer protection pad, nakahanda na kami para sa lahat ng mga ka-airsoft natin, no, na problema dun sa dummy firing pin. Pinapalitan namin ng hammer protection pad. Libre lang to ha. Wala kang makikitang shop na ganito na libreng pengi akong alin. Na libreng magpapalit ng hammer protection pad para sa inyo. Mostly may bayad talaga yan. Siyempre, sa panahon ngayon, wala ka na makikitang libre. Pero dito sa amin, libre lang, no? Libre ang upgrade. Ito na, okay na. Libre ang upgrade dito ng hammer protection pad, no? Especially kung sa amin mo binili. Kaya lang, syempre, kung hindi mo naman sa amin binili, pasensya na po. Hindi namin i-upgrade dyan ng libre. Meron pong bayad. Okay, ang pag-upgrade. Ngayon, upgraded na. O, yan ha. Upgraded, naka-fix outer barrel. Okay, naka-fine tuning, naka-trigger job. Upgraded ng hammer protection pad. Nakita nyo naman, right on the spot, in-upgrade ko. Libre yan ha. Walang extra charge yan. Tapos yung unit, naka-fine tuning pa, naka-trigger job. Wala ka na nga hanapin pa. Napakaganda talaga nito. Diba? Ang sarap. Alam nyo, pag upgraded,
ang sarap ng feeling. Kasi, alam na alam mo na yung unit mo, walang nasisira, walang kumakayod sa loob. Pag kasi hindi upgraded yung unit, medyo may kaba ka sa ano eh, medyo meron kang kaba sa puso mo na eventually, may bibigay, di ba? Kaya, pag yung unit upgraded at naka-fine tuning, sabi ko sa inyo, sit back and relax ka na lang. Wala ka nang iisipin pa. Wala ka nang worry sa unit mo na baka masira, baka bumigay, baka matanggal, wala na. Yun ang advantage ng upgraded sa non-upgraded. Okay? Pag ikaw yung tipo ng tao na perfectionist ka, syempre, dapat ang mapunta sa yung unit na perfect. Di ba? Pag ikaw yung tipo ng taong sige-sige lang, putyo-putyo lang, okay lang mapunta sa iyo yung mga mumurahin, yung mga putyo-putyo lang. Pero syempre, yung unit kasi na ginagamit mo is sumasalamin sa klase ng pagkatao mo. Di ba? Walang iniwan. Kung ano yung klase, kung ano yung, di ba, ito kasabihan to ha, alam nyo ba, pag pumunta ka sa Japan ha, isa sa pinakamalinis na parte ng bahay nila ay ang CR. Di ba? Sa CR mo, makikita kung gaano kasinop, ka-responsable yung isang tao. Pag nakita mo yung CR niya, dugyot. Pag nakita mo yung CR niya, marumi. Pag nakita mo yung CR niya, may napkin, may balat ng shampoo, may balat ng sabon, nakasiksik sa kanto, nakasiksik na nako. Alam mo na yung klase ng pagkatao nun. Diba? Sumasalamin sa doon sa ginagamit mo, yung kung ano yung klase at saka yung breeding ng pagkatao mo. Okay? Ngayon, gusto mo matinding collection, huwag kang bibili ng mga pipitsuging unit. Gusto mo matinding airsoft, huwag kang bibili ng mga mumurahin. Tatandaan nyo to palagi, walang mumurahin na maganda. Lahat ng mumurahin, lahat ng cheap quality, walang kwenta. Okay? Ngayon, bibili ka ng airsoft, sasabihin mo, ano ba yung pinakamura? Tandaan mo, pag sinabi mo na ano yung pinakamura, pag yung pinakamurang hinanap mo, yun yung pinakawalang kwenta. Di ba? Ako, mga airsoft, pasensya na kayo, diretso lang ako. Sasabihin ko lang sa inyo yung totoo. Tandaan nyo, walang mura na maganda. Walang mura na magtatagal. Ano oras yung nakausap? Bago tayo paalis na? Nandito pa tayo. Oo. Umaga. Parang bago magbataan eh. Oo, ano yun eh, a day. November 9. Ha? November 9. A day bago magbataan. Kailan ba nagbataan? Sabado. Friday, mga ganun, mga Friday, tapos umaga. Kasi kinuha mo na nga yung Gcash niya, di ba? Ayun. Okay, anyway, no, tulad nga ng sinasabi ko, nasa na ba ako? In-interrupt kasi ako ni Ma'am Sa. Na-share na ba to? Oo. Yun. Walang maganda na magtatagal. Tandaan nyo to. Ito palagi Ito. Pag bibili ka ng airsoft, kung ito hindi naman sa nang mamaliit tayo pero ito yung totoo. Kung ikaw yung tipo ng tao na ultimo piso mahalaga sa'yo, huwag kang bibili ng airsoft. Totoo yan. Totoo itong sasabihin ko, ha? Kung ikaw yung tipo ng tao na ultimo piso mahalaga sa'yo, huwag kang bibili ng airsoft. Bakit? Kasi yung airsoft mo, masisira lang. Bakit? Kasi ultimo piso mahalaga sa'yo eh. Ibig sabihin, ultimo balang ipuputok mo, pupulutin mo ulit. Pag pinulot mo ulit yung bala at ginamit mo ulit, sisirain niya yung airsoft mo. Tandaan mo to, walang nag-airsoft na namumulot ng bala. Lahat na nag-airsoft, hinahayaan na lang yung balang nalaglag, hinahayaan na lang yung balang nagamit. Okay? Walang nag-airsoft na tumatagal na pinupulot yung bala. Karamihan sa namumulot ng bala is yung airsoft nila nasisira ng maaga. Okay? Kaya makinig po kayo, no? Hindi po namin kayo lolokohin dito. Good day, Sir Bigman. Vacation. Approved. See you next year for booking. Sabi ni Polo Rod. Yeah. Thank you, Sir Polo. No? Thank you po. No? Okay. Boss Bigman, ano po yung affordable na unit na pistol? Sabi niya, no?
mag-PM po kayo para sa details, no? Para masabi sa inyo yung details ng mga unit, iba't ibang klase ng unit na pwede nyo, no? Meron lang akong pakiusap, again, ulitin ko, doon sa mga for shipping natin, magkakaroon lang ng konting delay dahil meron tayong kinakaharap na bagyo. Okay? So, ngayon, let's move out, no? So, this is the magazine. Lagi, ang magazine, nilalagyan natin ng silicone oil. Huwag natin papabayaan sa oil. Press the valve, output valve, then spray. Okay, after that, spray din dito. Okay. Then, kunin natin ang unit. Siyempre, ito yung unit, di ba? So, anong gagawin natin? Ikakasa natin. Then, ilalak manually. Then, i-sprayan natin yung mismong nozzle. Spray, then release, tapos rest. Grabe, sarap, upgraded, oh. Ay, naku, hammer protection pad. Hindi na siya, libre, di ba? Yun ang napakasarap eh. Ngayon, sa WE, most of the WE unit, wag natin gagamitan ng 14 kg, ha? Mostly of the WE is 12 kg lang compatible. Tandaan nyo to, pag ginamitan nyo ng hindi compatible na gas ang inyong WE, sinisira ninyo yung unit ninyo ng maaga. Okay? Pag ginamitan ninyo ng hindi compatible na gas, 14 kg, sinisira ninyo yung unit nyo ng maaga. Yun ang bagay na ayaw kong mangyari sa inyo. Kasi, sino ba naman na may gustong ang unit sira, di ba? Upside down, then, pwesto, then, 2 seconds lang. 1, 2. Okay, yan. 2 seconds para sa ating magazine. Kailangan walang singaw, ha? Nakita nyo yung the way yung paglalagay ko, di ba? Ganun lang. Kailangan hindi sumisingaw. Okay? Ngayon, unit natin, ito, set aside muna natin, maglalagay tayo ng bala. So, reloader kung tawagin, hatakin pababa, put your right thumb here para hindi tatama kung mabibitawan. Okay? Nababasag to, tatandaan nyo. Pump lang po. Okay, ngayon, makikita ninyo yung bala ganyan. Bungi-bungi, di ba? Kalugin ninyo sideways. Yan, okay. Kalugin natin sideways, di ba? Then, okay na. Good to go. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 rounds. Yan yung pinakamaganda na bilang ng bala na pwede nyong ilagay sa magazine nyo. Kasi pag dinamihan nyo masyado yung bala ng magazine nyo, ang tendency masisira yung spring. Okay? Mga airsoft, lapalagyan gusto ng bala. Tatandaan nyo to, ha. Wala akong sasabihin na bagay na ikakasama ninyo. Wala akong sasabihin na bagay na ikakapahamak ninyo. Kasi ayaw kong mapapahamak, ayaw kong mapapasama yung bawat ka airsoft. Ayaw kong masisira yung unit niya, ayaw kong alam mo yun, madadali yung unit niya ng mga maling informasyon, i-apply niya. Ayaw ko yun. Hanggat maaari, gusto ko matino ang mga unit ninyo. Okay? Pasok sa unit. Then kasa. Ready to fire. Firing! Open slide kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine. Then release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Yan ang pinakamaganda ron. Tapos, syempre, lagi binibilin ko, make sure walang lamang bala bago itabi kung hindi gagamitin ng matagal. Dapat walang lamang bala. At syempre, itong pinakabilin ko sa inyo, dito tayo sanay, ito yung proven natin. Dapat walang lamang hangin. Okay? Press the valve para sumingaw or iputok natin. Dami. Unit ng ating Anonymous ka Airsoft, the 2011 High Kappa Series, the T-Rex Silver. Okay? Now, next unit is unit natin ka Airsoft, Lester Samson of Lingayen, Pangasinan. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Ano ba itong unit na to? Isa sa pinakamatikas, isa sa pinakamalupit. Bakit matikas? Bakit malupit? This is the Lonex. Okay? Sabi ko nga sa inyo, ang Lonex is a US-based company na merong kumpanya sa Taiwan to build their unit. Doon ginagawa sa Taiwan, no? This is a, sabihin na natin US-based company, so US technology, Lonex, di ba?
What is good and special about the Lonex? Yung technology nito hindi mo matatawaran. Yung technology nito kakaiba talaga. Okay? Ito yung unit na hindi mo kailangan ng gunsmith para palakasin siya. Hindi mo siya kailangan ng gunsmith para i-downgrade siya. Kahit ikaw lang mismo, with the use of Allen tools, Allen wrench, kaya mo siyang i-downgrade, kaya mong i-upgrade. Okay? Dito, nagaganap yun. Mostly of the unit, ito, bat tube. Butas to, dito nilalagay yung battery. Pero si Lonex, ang nakalagay dito is the spring guide and the spring. Pag ito binuksan mo, luluwa to, lalabas yung spring guide at saka yung spring. Yun si Lonex. Sa iba, tube to for the battery, bat tube. Pero sa Lonex, dito located yun. Kaya sabi ko sa inyo, pwede mo siyang i-upgrade, pwede mong i-downgrade kahit ikaw lang. Hindi mo kailangan ng gunsmith. Okay? So ngayon, syempre, balik natin to. Ayan, adjustable yan. Depende sa haba, depende sa gusto mo, di ba? Para malagay natin yung battery, pigain natin to. Left and right, piga. Okay then, ayun. Ito yung plug. So, pasok natin yung battery. Oops, wala akong battery rito. Hindi. Nakasabi. Saan? Na-charge mo na to? Yung galing doon sa isang barel? Hindi pa chinards? Lumobo na oh. Sira na yan. Diriniin mo eh. Huwag mo nang charge yan. Tapon mo na yan. Okay na. Ito mga Erso, papakita ko sa inyo. Ito yung one example of the busted battery. Ayan no. Lumobo. No? Kada yan. Tapon mo na yan. Huwag nyo nang tsatsagain yan. Pag ganyan na lumobo na, tapon nyo na. Puputok yan. Okay, pasok nyo to dito. Then, plug it. Okay, na-plug na natin. Ngayon, after you plug it, okay lang, secure all the wire before mong ibalik yung takip. Pero sa case natin, itetest fire natin, kaya hindi na natin i-demo lang naman, hindi muna natin isasara. Okay? Single fire. Grabe, ang sarap. Meron siyang blowback. Rapid fire. Oh, sarap, ha? Okay, ngayon, dako tayo doon sa magazine. Nawawala ang aking mga magazine. Kasi mga magazine natin, ayun nga yata oh, pakiabot na. Yan ba? Okay. So, magazine, 300 rounds. Nandito sa labas. Ha? Okay, magazine, 300 rounds, syempre, pero nasan yung mga bala ko? Pengi akong bala. Sabi ko, lagyan yun. Ayan, pwede yan. Lagyan mong bala yun. Magazine, 300 rounds. Ang gagawin mo, bubuksan mo lang dito, ibubuhos mo yung bala. After that, isasara mo na. Tapos, merong gear sa ilalim kung tawagin yan, kinakamot. No? Ayaw yata to. Nabagsak ba to? Yeah. Boost na lang natin dito. Masakit ulo ko dito sa magazine na binigay mo. Ayan. Ayan. Binubuhos ko lang mga Karsa, pati na transfer ko. Hindi recycle tong bala na to ha. Genuine to. Parang nasira yung spring. Play mo to oh. Sa taas. Okay, ngayon, magazine, binuhos natin, then isara pag puno na, then kamot, kung tawagin, no? Ngayon, after that, syempre, pasok natin. Make sure you heard the clicking sound that make sure na, oops, ayun, na hindi siya malalaglag. Okay? Ngayon, single fire. Rapid fire. Grabe, nagwawala. Americoil na, ang lakas pa ng FPS, ang tindi pa ng rate of fire. Halo-halo, magkakasama, napakatikas talaga ng unit na Lonex. Single fire, again. Ay, sorry, rapid fire. Yan, single fire.
fire. Okay. After the game, always release the magazine. Then, syempre, clear the chamber. After you clear the chamber, you need to rest the spring. Lagay natin siya sa rapid fire. Then, press it 1 seconds. Then, single fire. Then, save. Okay. Ayan. Unit to ng ating ka-airsoft. Mag-enjoy na ang ating ka-airsoft. Lester Samson of Lingayen, Pangasinan. Bossing, ito na po yung unit mo. Napakaganda, napakasarap, napakalakas. The Lonex M4. The Lonex DSG pala, hindi M4 CQB, no? Okay, so unit, balik lang natin to, syempre, then, okay, then balik natin to, okay? Okay, unit for packing and for shipping, papunta ng Lingayen, Pangasinan, going sa airsoft natin, Lester Samson, the Lonex DSG. Napakagandang, sarap oh. Ang bigat nga lang niya, no? Solid kasi pag Lonex. Okay? Then, next unit natin is unit ng ating airsoft, Martin Cayabyab of Claveria, Cagayan Valley. What is good and special about this? Tulad nung kanina, si Lonex kasi, hard polymer. Okay? Pero, napakabigat niya kasi, solid na hard polymer at yung laman loob niya is full metal. Okay? Napakatigas ng gearbox nun. Another one na napaka-trusted na unit, the HFC. Okay? What is good and special about this? Taiwan brand, Taiwan model, Taiwan made. Hindi siya China made. Hindi siya China technology, Taiwan siya. Okay? So what is good and special about this? Sabi ko nga, merong something na special dito sa unit na to kasi napakalakas niya ng FPS niya. Kahit kumbaga parang stage 1 upgrade pa lang siya. Okay? Ganun pa rin tulad ng ibang unit, fully adjustable. Depende sa haba, depende sa gusto mo. Okay? Ngayon, para malalagyan siya ng bala, dito lang. Paano ba to? Meron itong may sikreto to eh. Pucha. Ayun. Diba nga ba? Ayun. O, yan. May iniikot lang naman tayo rito sa ilalim para maaalis to. Ito, para maaalis to. Hindi yata. Ay, bumubo ka. Ha? Bumubo ka. Bububo ka, oo. Pero paano ko ba inalis to nun? Dali nga, aralin ko muna. Pasensya na kayo ha. Hindi dito. Ayun, okay. Nalaman ko na, dali. Sumabit yung wire. Hala. Pwede ako pansundot. Screwdriver na maliit. Sandali mga ka-airsoft, medyo sumabit lang yung wire niya. Maliit lang. Yan, okay. Yun, okay na. Sumabit lang dun sa loob kaya hindi ko mabunot. Pasensya na po kayo. Okay, so this is the bat tube. Yung Lonex kanina nakita nyo sarado to. Pero ito, dito yung compartment niya para sa battery. Pasok lang natin, then plug natin. Okay, yan. After natin ma-plug, okay, single fire, rapid fire. Sarap. Iba yung tunog niya, no? Okay, then, syempre, ganun pa man, i-plug na, ibalik natin ang bat stock. Syempre, ang bat tube, tama. Okay, then, press lang. Oh, yun na. Okay, makikita nyo, ayan na siya. Okay?
Foldable ang front sight, then rear sight. Nako-fold yan. Depende sa gusto mo, depende sa angle mo. Okay? Then, ngayon, kunin natin yung magazine. Siyempre, yung magazine natin, ito, ganun pa rin. Pupuksan mo sa ibabaw, bubuhusan mo ng bala. Sandali lang. Ang dami kasing bala rito. Okay, bubuksan mo sa ibabaw, bubuhusan mo ng bala, then pag puno na, sasara mo, kamot sa ilalim. Okay? After that, pasok natin sa unit. Ay, sorry. Pasok. Make sure you heard the clicking sound but make sure na hindi malalaglag. Okay? Ngayon, this is the HFC Taiwan brand para sa ating airsoft Martin Cayabyab of Calaveria, Cagayan Valley. Firing! Rapid fire! Grabe, mababa ang rate of fire niya. Mabagal siya pero solid ang FPS niya. Kaya pala ganun. Kaya pala napakatindi, napakaganda nitong unit na ating airsoft Martin Cayabyab of Claveria, Pangasinan. Napakalupit, napakasarap gamitin. Every time na matatapos maglaro, clear the chamber, clear the magazine, then clear the chamber, then rest the spring. Lagay sa rapid, press it 1 seconds, then single fire, then sick. Yun. Mataas ng FPS nito. Grabe to. Nagpa 500 FPS single stage ano pa lang stage 1 upgrade pa lang, no? Balik ko lang to. Napakatindi, napakalupit nitong unit na to. Ang sarap kaya ng mga ganitong unit, no? Kaya lang syempre, kaakibat ng mataas na FPS, tandaan nyo, kailangan maayos din yung pagpa-fire nyo. Kasi tandaan nyo, pag mataas na ang FPS, masyado nabubugbog ang mismong natin, ang mismong gearbox. Kaya, syempre, learn how to manage your, di ba, yung pagpa-firing mo, no? Okay, dagdag kaalaman lang ang battery natin. Learn how to manage your battery para hindi sumakit ang ulo mo. Make sure na yung battery mo hindi madedrain. Pag na-drain yung battery, nakita nyo yung battery kanina, lumobo, nasira. Pag na-drain, lolobo, masisira, sayang yung battery, no? Pero pag marunong ka mag-alaga ng battery mo, tatagal yung unit mo. Okay? Unit after airsoft Martin Cayabyab of Claveria, Cagayan Valley. Okay, so Lucas for packing and shipping. Ayun, good for DMR. Pwede siguro, kaya lang medyo maiksi siya. So hahabaan ng suppressor, no? Pero tama naman si Polo Rodney, mostly of the DMR, napakabagal ng rate of fire. Hindi mo kailangan na mabilis na rate of fire pag mga DMR. Okay? Yun lang muna mga airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, nang iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong likod, Big Man. Sa mga nag-share po ng ating live video, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nag-share, hit the share, hit the likes button. Thank you po.